Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3, verses 21 up to 25. Romans 3, verses 21 up to 25. Ang babasahin lang natin ay hindi natin tatapusin itong buong paragraph ng itong magsimula sa 21. Actually, nagtatapos sa 26. Babasahin lang natin ang 21 up to the first part ng verse 25 nitong Romans chapter 3. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation in His blood, to be received by faith. Okay, so ito ngayon ang ika-apat na installment dito sa ating series, All Souls Day, Reformation Day, and the Gospel. So ito yung part 4. Magbibigay lamang ako ng review kung bago tayo magpunta talaga dito sa ating topic. Katulad ng nabanggit ko sa inyo dati, lalo na sa unang dalawang mensahe ko patungkol sa topic na ito, na itong dalawang festivals na ito, the Catholic Festival, All Souls Day, and the Protestant Festival, the Reformation Day, are in some way, meron po itong koneksyon sa bawat isa. But in a greater way, magkakontra din po itong dalawang ito. Related sila in this sense. Yung pong Reformation Day na sineselebrate every October 31 ay bunga nitong struggle ni Martin Luther dun sa dahil sa mga abusive practices na ginagawa na may koneksyon sa All Saints Day and All Souls Day during the 16th century. Pero itong dalawang festival din ito ay maraming mga bagay na nagkokontra sa isa't isa. In a word, in brief, parang pwede nating sabihin, the contrast may be described this way. Yung isa represents man-made religion of salvation by works, while the other symbolizes a Bible-based way of salvation that is by grace alone. So yan ang talagang pagkakaiba nitong dalawang piyesta na ito. Now in case na-miss ninyo yung aking pagtuturo at kayo ay interesadong malaman patungkol dito sa dalawang piyestang ito, I encourage you to listen to parts 1 and 2 of my teachings on this topic dahil doon ko po talaga binigyan ng mas mahabang treatment itong dalawang piyesta na ito. Now, let me remind you na yung aking main concern sa pag-share nitong mga messages or nitong mga messages na ito ay ang Ebanghelyo. Yun ang aking talagang concern, the Gospel. As I have been saying, ginamit ko lamang po itong dalawang piyesta na ito upang magsilbing backdrop or background para sa Ebanghelyo na pinapakita ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga mananampalatayang nakatira sa Roma. So ngayon, itutuloy po natin itong ating pag-aaral patungkol sa pagtuturo ni Paul about the gospel. At ang tututukan natin ngayong umaga is the heart of the gospel which is found in Romans chapter 3 verses 21 up to 25. So yan ang parang pinakatututukan natin, itong pinakapuso ng Ebanghelyo. Now, bago natin tingnan yon, magbigay lamang ako ng isang maikling konteksto nitong ating pag-aaral. Itong sulat ni Paul sa mga taga-Roma ay ang pinaka-systematic na presentation niya ng Ebanghelyo. Ito ay nakasentro sa magandang balita kung paano ang mga makasalanan na nasasailalim ng galit ng Panginoon Diyos ay mapapatawad, sila ay gagawing matuwid or they will be declared righteous, at kung papanong sila ay maibabalik, maire-reconcile sa Panginoon Diyos through
Jesus Christ. So yan yung ebanghelyo na binabanggit ni Pablo dito sa letter niya sa mga taga-Roma. Now, itong Romans chapter 1 verses 16 and 17, ini-express dito ni Paul yung kanyang pakiramdam patungkol sa ebanghelyo at bakit niya nararamdaman yon. Dito sa mga verses na ito, ini-introduce niya sa atin yung tema o yung thesis ng kanyang buong sulat. Ang kanyang thesis ay ganito: The gospel is the divine message that releases the power of God to save any sinner who believes or trusts in God's method of salvation. Yan ang kanyang thesis, yan ang kanyang tema. Ulitin ko, ang ebanghelyo ay ang makadiyos na mensahe na magpapalaya ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos upang magligtas sa sino mang makasalanan na mananampalataya sa kaparaanan ng Panginoon ng kaligtasan. So yan ang tema na pinapakita niya rito. Now, before Paul explains in detail what this good news includes, kung ano kasama rito sa magandang balitang ito, inuna muna niya yung bad news. So bago yung good news, bad news muna. And that is what we find dito sa Romans 1 verse 18 up to chapter 3 verse 20. Yan yung talagang tinutukan natin for several Sundays. Etong buong section na ito ay nagpapakita why all human beings need the gospel. Dito, pinapakita ni Paul na lahat ng tao, whether idolatrous pagans or moral and religious Jews, they are all under God's wrath. Lahat ng tao, walang exception kahit sino man, ay makasalanan. At ang lahat, at wala ni isa sa kanila who can be declared righteous, or ni isa sa kanila can be declared righteous by obeying the law. Ang dahilan dito dahil ang rason kung bakit binigay ng Panginoon Diyos yung kanyang batas o yung kanyang law is to make people aware of their sin and to silence them and to make the whole world accountable to God. Kaya wala tayong lusot Hindi natin pwedeng sabihin, sige, nagkulang ako, pero pipilitin kong makalapit sa Panginoon Diyos. Pipilitin kong maging righteous sa mata ng Panginoon by obeying the Ten Commandments, by obeying the Golden Rule, by obeying the Sermon on the Mount, by obeying etong lahat ng mga kautosang makikita sa Biblia. Patay ka pag ganun ang ginawa mo. Because the more you try to obey them, the more you will discover, hindi mo kaya. Lalabas lamang, ipapakita lang ng Diyos sa iyo, talagang ikaw ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Importante na maintindihan natin kung ano sinasabi ni Paul dito sa Romans 1:18 up to chapter 3 verse 20. Dahil ito ang maghahanda sa atin upang maunawaan kung ano ang ebanghelyo. No, ang ginawa ni Paul dito para siyang pintor na nagdrawing o nagpinta ng isang madilim na litrato patungkol sa kondisyon ng lahat ng tao dito sa mundong ito. Pinapakita niya na lahat ng tao ay guilty sa mata ng Panginoong Diyos and under His condemnation. And ito yung normal na magiging katanungan natin ngayon in light of all of that dark picture about all of us. Wala na ba tayong pag-asa? Is there no hope for us? Can nothing be done for us? Wala na ba tayong pag-asa? Wala na bang magagawa sa atin? Okay, so tayo ngayon ay nasasailalim sa galit ng Panginoong Diyos. We are all under sin. Kahit na anong pagpupumilit nating magpakabait o sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, lagi tayong bumabagsak, lagi tayong pumapalpak. So the question is, wala na ba tayong pag-asa? Wala na bang magagawa sa atin upang tayo ay makalaya dito sa galit ng Panginoon Diyos at mapunta ng langit? Okay, so these questions, itong mga katanungang ito, lead us to our study today of Romans chapter 3, 21 up to 25. Etong section na to ng Romans 3:21 up to 25, makikita natin, Paul is going to expound in detail how we can be delivered from the wrath of God, be forgiven, declared righteous in His sight, and be reconciled to Him. Ang ganda nga ng sinabi ng isang, yung aking hero, my hero in the faith, the late Welsh preacher, David Martin Lloyd-Jones. Sabi niya, patungkol dito sa section na aaralin natin ngayon, this section is one of the greatest and most important sections in the whole of Scripture. Ito ang pinakadakila at pinakaimportante, isa sa mga pinakadakila at pinakaimportanteng bahagi ng buong Biblia.
Dito natin maiintindihan at makikita ang patungkol sa doctrine of justification by faith alone. Ito ay isang central doctrine ng Biblia. Kaya't ang sino man na hindi nakakaintindi o walang understanding patungkol dito sa justification by faith, pag wala tayong kaalam-alam patungkol doon, hindi rin natin maiintindihan ng Bible. Kaya susi ito, importante ito. You cannot understand the message of the Bible if you do not understand etong doctrine na ito, justification by faith alone, na makikita natin dito sa section na to ng Romans 3:21 up to 25. I want you to observe. Okay? Now, pumunta na tayo dito sa section na ito ng Romans 3:21 up to 25. Now, gusto kong pansinin ninyo kung paano nagsisimula itong section or itong paragraph na ito. Mapapansin ninyo, kung titingnan nyo yung unang dalawang salita sa Romans chapter 3, verse 21, sabi doon, but now. Okay, yung unang dalawang salitang yon ay nagmamarka ng isang turning point dito sa sulat na ito. They provide us with a contrast to all that Paul has been saying before. Lahat ng kanya sinabi sa Romans 1:18 up to Romans 3 verse 20. Ngayon, ito na yung kabaliktaran nun. No, kaya sabi niya, but now. Okay? Now, these words indicate that there has been a great change. Merong malaking pagbabago na nangyari in the way God deals with man. No? Bakit? Paano ba ang dealing ng Panginoon Diyos sa tao? Well, dati, something bad had existed. Now, nabago na yon. Dati, God dealt with the world in one way. But now, God deals with the world in a different way. Dati, yung mga makasalanan are helpless and hopeless. Dati, sila ay nasasailalim sa kasalanan. Dati, sila ay nasasailalim sa sumpa ng batas or curse of the law. Bakit? Because they could never obey God's perfect standard. And so, habang bumabagsak sila lagi sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, lalo silang lumalalim dito sa galit ng Panginoon Diyos. But now, something has changed. Now, because of the sacrificial death of Jesus Christ, sinners can be reconciled to God. Now, God's wrath against sinners is removed, and they are forgiven and declared righteous when they put their trust in Christ and in His perfect sacrifice for sin. Yan ang nangyari. Kaya napaka-importante nitong dalawang salita lang, but now. Pero ito'y naghahanda sa atin, wow, salamat po Panginoon Diyos. Buti na lang may but now. Kasi kung walang but now, wala na akong pag-asa. Ngayon, may pag-asa na tayo. Okay, now, as we look at this new section, I want to share with you 5 truths about the gospel. Meron akong 5 mga bagay na nais ipakita sa inyo patungkol sa ebanghelyo. Okay, tingnan natin to. So dito ang the rest of our study, tututukan ko itong 5 katotohanan na ito na makikita natin sa section na ito. And then mamaya, gusto ko na namang ipakita sa inyo yung pagkakaiba ng justification na tinuturo ng Bible dun sa justification na tinuturo ng Roman Catholic Church. I think magandang pagtatapos yan itong series natin, All Souls Day, the Reformation Day, and the Gospel. Okay, so let's first look at the 5 truths about the Gospel na makikita natin sa section na to. Number 1, there is a righteousness from God that is apart from the law. Yan ang unang katotohanang makikita natin dito sa section na to ng Romans 3:21 up to 25. Sabi doon, but now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. So, importante yan, apart from the law. So, itong righteousness na ito na galing sa Panginoon Diyos ay ang kailangan ng tao upang siya ay makatayo sa harapan ng Panginoon Diyos at hindi siya bubuhusan nitong galit ng Panginoon at ng kanyang condemnation. Itong righteousness na ito, yung bagay that will perfectly match the perfect law and the holy character of God. Now, nung sinabi ni Paul, this righteousness is apart from the law. Ang ibig niyang sabihin nito ay, itong righteousness na ito, na kung saan ang Panginoong Diyos tatanggapin tayo,
matutuwa sa atin, this is not something that is gained by observing the law. Hindi natin makukuha itong katuwiran na ito, itong righteousness na ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang dahilan kaya binigay ng Panginoon Diyos ang kautusan sa mga tao, mga makasalanan, upang ipakita lang sa kanila na sila'y talagang makasalanan. Wala na silang excuse. Hindi sila makakagawa ng excuse na, okay lang itong aking ginagawa, pag naintindihan nila yung standard ng ating Panginoon. Kaya walang taong maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga rin natin, kaya sinasabi ng Biblia, there is what is called the curse of the law. Merong sumpa sa kautusan ng Panginoon. Yung sumpa na yun, the more that you obey it, the more na hindi mo masunod, the more ang galit ng Panginoon Diyos ay darating sa iyo. So, yun yung sumpa doon. Okay? So, this is the point. Now, itong importanteng makita natin. Ito ang isang bagay na nagpapakita ng pagkakaiba ng Kristyanismo, yung totoong, yung biblical Christianity, sa iba't ibang klase pang mga relihiyon sa mundong ito. Lahat ng religions except biblical Christianity ay nagsasabi na ang tao merong pwedeng gawin upang kumbinsihin nila ang Panginoon Diyos na sila'y iligtas. Tinuturo ng ibang mga relihiyon na ang paraan para maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sa pamagitan ng mga good works nila, o sacrifices nila, o pagiging religyoso nila. Ang biblical Christianity, ang ginagawa nito ay pinahihiya ang tao. Pinahihiya niya ang tao. Pinapatahimik niya ang pagmamalaki ng tao. Sinasabi ng Kristyanismo, ng biblical Christianity sa tao, wala tayong pwedeng gawin sa pamagitan ng ating sariling kalakasan upang tayo ay maligtas. Kaya ulitin natin, yan ang unang katotohanan. But now, sabi dito, the righteousness of God has been manifested apart from the law. So, ibig sabihin, may righteousness mula sa Panginoong Diyos na hindi sa pamamagitan na hindi natin ito nakukuha sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon. It is apart from the law. Yan ang tinuturo ng Bible. Now, ikalawa, the righteousness of God, which was promised in the Old Testament, has now been manifested. The righteousness of God, which was promised in the Old Testament, has now been manifested. Sabi ng verse 21, but now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Now, merong mga technical terms dito ang dapat nating maintindihan. Ang isa, ano ba ibig sabihin ng law and the prophets? No, merong paulit-ulit na law. Pero this is a technical term. Pag pinagsama itong dalawang salita na to, law at saka prophets, ito ay ginagamit ng mga Hudyo to refer to the Old Testament scriptures. Ang mga Hudyo kasi, hinahati nila ang Old Testament into two. The law, kasama doon yung 5 books of Moses, kasi siya sumulat noon. Tawag doon the law or the Torah. Yun yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then the rest of the books in the Old Testament, tinatawag nilang the prophets. Kasi kinoconsider nila na pag ikaw ay sumulat na ng scripture, kung hindi ikaw si Moses, ikaw din ay tinatawag nilang propeta. One who speaks in behalf of God. So, the rest of the writings ng Old Testament, apart nitong 5 books, were written by the prophets. Kaya pag sinabi nilang the law and the prophets, ibig sabihin the whole of the Old Testament. Just to give you a sample of this, kaya nga sa Acts 13 and verse 15, Acts 13:15 nakalagay, after reading the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them saying, brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. So tingnan nyo kung paano ginagamit, no? Ang ginamit nilang term to refer to their Old Testament scriptures dito sa synagogue, sabi nila, after reading the law and the prophets. So, yan ang ibig sabihin dito. Nung sinabi ni Paul, although the law and the prophets bear witness to it. Ang ibig niya sabihin, na itong righteousness of God, although ito ay hindi natin nakukuha sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, makikita natin itong kaparaanan na ito ng kaligtasan, itong righteousness of God, makikita nating
pinrophesy na ito. May binanggit na patungkol dito, even in the Old Testament. So this is not totally new. Hindi ito yung makikita mo lang sa New Testament pero Old Testament wala. Hindi, nasa Old Testament na rin yun. This is already spoken about in the Old Testament and promised in the Old Testament. Halimbawa, Genesis chapter 15 and verse 6. Ito yung nangyari kay Abraham. Sabi doon, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Kaya nga binanggit ni Paul itong Genesis 15 verse 6 dito sa Romans at sa iba pang bahagi para ipakita niya na itong tinuturo ko hindi ito bago. Itong ginawa ni Abraham, kaya siya naligtas dahil siya ay nanampalataya sa Panginoon, and because of that, it was counted to him as righteousness. Tinitingnan na siya ngayon ng Panginoon na siya ay matuwid. Although hindi perfect si Abraham, but because of his faith, God considered him righteous. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 8, and the scripture, Galatians 3 verse 8, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So tingnan nyo, ang Panginoon Diyos mismo, shinare na niya yung gospel kay Abraham. Meron ng seed form ng ebanghelyo kahit na panahon pa ni Abraham. Sabi ng another portion of the law or itong 5 books of Moses, makikita natin that itong sacrificial system na binigay ng Panginoon Diyos para sa bansang Israel. Makikita natin dito yung mga animal sacrifices. Lahat itong mga animal sacrifices na ito dito sa Old Testament prefigure Christ's sacrifice as the Lamb of God who will take away the sin of the world. So yun, pinapakita ng Ebanghelyo doon pa lang. Again, another. Sa Habakkuk chapter 2 and verse 4, nakalagay na doon, the righteous shall live by his faith. Ilang beses kinote ni Apostle Paul yan sa kanyang mga writings. Binanggit niya dito sa Romans chapter 1, binanggit niya sa I think Galatians, and then in the book of Hebrews, nakabanggit din. So makikita natin doon na talagang itong patungkol sa righteousness of God, nasa Old Testament na. And another, more important, yung isang, I think, pinaka-importante na passage na nagbibigay ng testimony or ng witness dito sa righteousness from God or righteousness of God, ay itong Isaiah 53, verses 4 up to 6. Isaiah 53, 4 to 6, nakalagay doon, surely, He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. You see, napaka-importanteng passage ito. Pinapakita rito ang kaparaanan kung paano tayo nililigtas ng Panginoong Diyos. Sinasabi rito na ang ating kasalanan ay inilagay kay Hesukristo. At si Kristo ang pinarusahan ng Panginoong Diyos imbis na tayo. No? At dahil dito, sa kaparaanan na ito na ginawa ng Panginoon, tayo ay naliligtas. Talagang, nasa Old Testament na yon. Kontrang-kontra ito sa katuruan ng mga relihiyong gawa ng mundo. Naalala ko si Maharishi, ang kanyang turo ang paraan para kayo maligtas, pilitin mong magpakabait sa sarili mo. Kaya may tinatawag na principle of karma. Whatever you sow, you will reap. Pag sinabi mong makarma ka sana, ibig sabihin nun, sana yung ginawa mong kasamaan, bumalik din sa'yo. So ngayon, ang paraan para makalaya ka dito sa pagbalik ng kasalanan sa'yo, magpakabait ka. Pag hindi mo nagawang magpakabait sa buhay na ito, mamamatay ka, mariri-incarnate ka, sabi ni Maharishi. Sa susunod na buhay mo, may pagkakataon ka na naman bumawi. Hanggang sa gumawa ka ng napakaraming good works until finally, marirelease ka na dito sa vicious cycle of life and death, being born again and again and again. Then finally, you will be released from all of your sins. You will be one with God, and that's it. Hindi ganun ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible is, para ikaw ay maligtas,
dapat merong taong o merong magbabayad ng mga kasalanan mo because you cannot pay for your own sins. No? So, ito yung sinasabi rito na sa Old Testament pa lang, pinakita na yon. Meron ng mga hints patungkol dun sa mga bagay na yon. Now, itong nangyari. Yung mga Hudyo, akala nila na itong kaparaanan na ito ng Panginoon ng kaligtasan is something that will happen in yung tinatawag ng Bible scholars na eschatological future. Ito, akala nila mangyayari pagka huling mga panahon na. Ito ay mangyayari in the day of final judgment. Ang akala ng mga Hudyo, na itong buhay natin dito sa panahon natin ngayon o itong mundong ito, ay isang preparasyon lamang para dito sa day of judgment. So ang kanilang isipan, itong kaparaanan ng kaligtasan ng Panginoon ay nakatago sa Panginoon Diyos. Pero baliktad sa mga bagay na ito, si Paul, sabi niya, ang kanyang turo, na itong righteousness of God is already revealed. Hindi na ito isang bagay na hinihintay natin na mangyayari pa lang. This righteousness from God is available now. And sinners can receive it now. O kaya nga ito yung heading natin dito. The righteousness of God which was promised in the Old Testament has now been manifested. Nakalabas na yan ngayon. So, hindi natin kailangang hintayin yan. Yung iba ang kanilang tingin, malalaman mo lang kung mapupunta ka ng langit, kung ikaw ay talagang ma-justify ng Panginoon. Pagka namatay ka na, pagkaharap mo na ang Panginoon Diyos, hindi. Sabi ni Paul, even now, pwede mo nang malaman kung ikaw ay may buhay na walang hanggan. Even now, pwede mong malaman if you are already justified. Even now, pwede mong malaman kung ikaw ay mapupunta na langit o hindi. Now, pwede na. Kasama yun sa magandang balita. Okay, now, so again, I ask, paano natin matatanggap? So available na pala itong righteousness of God now. Paano natin ito matatanggap? That brings us to the third truth, yung ikatlong katotohanan. The righteousness from God is received through faith in Jesus Christ. Matatanggap natin itong righteousness from God or of God sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ng verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. So, tingnan ninyo, dalawang beses in-emphasize yan. Ito yung faith, and then sabi, for all who believe. Itong susi, para matanggap natin itong righteousness of God, or righteousness from God. Itong katuwiran na ito, itong kabutihan na to, na pag tiningnan tayo ng Panginoon, tayo ay Kanyang tatanggapin. Ang paraan para matanggap yon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya ay ang instrumento. Ito yung instrument or channel or way by which man receives the righteousness of God. Pero ito ay isang bagay na hindi mo maipagmamalaki. Hindi mo pwedeng sabihin, ang lakas kasi ng pananampalataya ko, kaya ako ay niligtas ng Panginoon. Hindi. Sa totoo, walang contribution ang ating pananampalataya sa kaligtasan, na para bagang contribution in the sense na para siyang isang good work na dinadagdag mo o binibigay mo sa Panginoon para palitan niya ng kaligtasan. Hindi yon. Ang faith na sinapakita rito, inuulit ko tulad ng lagi ko nababanggit dati, para lang mga kamay na nakabukas ng ganyan at nagsasabing, Panginoon, maawa po kayo. Ito ay kamay na nakabukas, nagmamakaawa sa lahat, parang isang pulubing nakaganyan at sa lahat ng mga taong dumadaan, nasabi niya, maawa naman po kayo sa akin, di pa po kumakain, pengi po ng ganito, pengi po ng pera, pengi ng pagkain. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito lang yung tumatanggap nitong pagpapalang binibigay sa kanya. Hindi nagmamalaki yung pulubi. Pag binigyan mo siya ng 100 piso, hindi niya sasabihin, wow, nakatanggap ako ng 100 pesos. Paano mo natanggap yan? Kasi pumorma ako doon sa kalye. Nakaluhod talaga ako doon. Talagang nagdrama-drama ako doon para bigyan nila, para maawa sila sa akin. Walang magsasabi ng ganon. Pag nalaman ng mga tao na nagdadrama-drama ka lang pala, hindi ka nila bibigyan ng pera. Pero pag alam nilang talagang ikaw nakaganon lang at sinasabi mong, hindi ko po kaya. Kailangan ko ng tulong ninyo. Sa sarili ko, hindi ko kayang mabuhay. Yun ang ibig sabihin ng faith. It's just the It's just the instrument, the means to receive the salvation of God.
So, yan ang ibig sabihin nito. And, dagdagan ko pa ng mabilis, no? Pag sinabi nating faith, this is not to be taken in isolation. Itong pananampalatayang ito, hindi ito ang basta-bastang nakakapagligtas. Let me put it this way. It is not faith itself that saves. Yun yung sa English. Ang ibig ko sabihin ay, we are saved because of the object of our faith. Ulitin ko. Hindi tayo naliligtas dahil sa pananampalataya lang natin. Na parang sabi mong, ang lakas kasi ng pananampalataya ko eh. Ang tanong, kanino ka nananampalataya? Nananampalataya ako sa sarili ko. Kaya ko to. Hindi ka maliligtas nun. Ang pananampalataya, dapat may tamang object. May tamang tinitingnan. Ano yung object ng pananampalataya natin para tayo ay maligtas? Ang object ng ating pananampalataya ay si Kristo Jesus. Pag ang pananampalataya mo ay ang pagiging relihiyoso mo, pag ang pananampalataya mo ay pagiging mabait ka, hindi ka maliligtas. Yung kabutihan mo lang. Pero pag sinabi mong, Lord, wala akong kabutihan, wala akong merit, wala akong religiosity na magdadala sa akin ng kaligtasan, sa inyo lang ako tumitingin, Panginoong Yesus, sa sakripisyo mo lamang ako tumatangan at wala ng iba. Yung perfect sacrifice mo, hindi yung sacrifice ko. Hindi yung pagluhod ko simula sa pintuan hanggang dun sa dulo, sa altar ng simbahan. Hindi yung dumadaan ako ng way of the cross. Hindi yung nagpe-pray ako ng rosary. Hindi yung lagi ko ma-attend ng services. Hindi yung regular ako ma-attend ng Bible study. Hindi yun. Ang pinangahawakan ko ay si Kristo at ang kanyang perfect sacrifice para sa akin. Yan ang makakapagligtas. Okay? So yan ang sinasabi dito. The righteousness from God is received through faith in Jesus Christ. Tanggalin mo si Kristo, tanggalin mo yung sakripisyo niya, wala ka ng pag-asa. Wala tayong pag-asa. May impyerno tayo. Now, ikaapat. The righteousness from God comes to everyone on the same basis, which is by faith alone. Yan lang, pare-pareho. Patas itong labanan dito. Lahat, ang tanging paraan para sa lahat ng klase ng mga tao para maligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Bakit? Well, because all have sinned and fall short of the glory of God. Yan ang dahilan eh. Walang sino mang mabait eh. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga sabi ng verse 22 and 23, For all who believe, for there is no distinction. Walang distinction. Bakit? For all have sinned and fall short of the glory of God. So, balik natin. Bakit itong righteousness na ito, na nanggagaling sa Panginoon, ay matatanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? Bakit walang sino mang tao na exempted dito? Bakit walang sino mang taong makakapagsabi, ako ay naligtas sa pamamagitan ng ibang paraan? Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang, kundi sa pamamagitan ng good works ko rin. Ako ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng righteousness ng ibang tao na aking natanggap, kundi sa pamamagitan ng aking sariling righteousness. Bakit walang taong kaya na magsabi niyan? Bakit walang taong kayang mag-claim niyan? Dahil sabi ni Paul, because there is no distinction. There is no distinction. Ang sinasabi ni Paul ay ganito, ang dahilan kung bakit ang tao ay kinakailangang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa righteousness ni Jesus Christ at hindi sa pamamagitan ng sarili mong pagsusumikap at pagtitiwala sa sarili mong kabutihan, ay dahil ang lahat ng tao, whether Jew or Gentile, ay nasa sa kaparehong kondisyon. There is no distinction. Walang anumang lahi na mas magaling o mas maganda kesa sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin, ang lahing Hudyo ay mas maayos kesa lahing Hentil. Hindi yon. Pare-pareho ang ating kondisyon. Bakit? Sabi ni Paul, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan ang nakita natin from Romans chapter 1 verse 18 up to chapter 3 verse 20. All are under the wrath of God. Whether yung mga grabing mga idolatry ng mga pagano o yung mga moralists na mga Hudyo o yung mga religious na mga Hudyo, all are under sin.
Walang excuse kahit sino man tao. And then dinagdag pa ni Paul, sabi niya, all fall short of the glory of God. Ano ibig sabihin nito? Well, I think ang ibig sabihin ng glory of God dito ay yung presensya ng Panginoon Diyos. Yung pribilehyo na binigay ng Panginoon Diyos originally dun sa tao that he had direct communion with God. Diretso siyang makalapit sa Panginoon Diyos. Pero dahil sa kanyang kasalanan, hindi na siya basta-basta diretsong makalapit sa Panginoon. We have all fallen short of the glory of God. We have no access, direct access to God's presence. We have no direct communion with God unless God does something on our behalf. O kung tayo-tayo lang, walang makalapit sa Diyos. Kaya lahat ng mga religions, whether ikaw ay Muslim, whether ikaw ay Hindu, whether ikaw ay Buddhist, hindi ka makapasok sa presensya ng Panginoon Diyos. Magmalaki ka pa, sabi nakita ko, Panginoon, may apparition ako ng ganito, naramdaman ko presensya ng Diyos. Akala mo lang yon. Ang tanong, paano mo alam na tama yon? Paano mo alam na talagang okay ka? Hindi natin malalaman. Kailangan may objective standard ka. Parang isang tao nga nagsabi, alam ko, pasado ko. Paano mo alam nakapasa ka? Sigurado ako, nakapasa ako na exam na yan. Paano mo alam? Ano objective standard mo? Paano mo alam na matatanggap ka doon? Anong basis mo? Paano mo alam na nakapasa ka sa driving test? Alam ko makakapasa ako doon. Bakit? 1 linggo na ako nagda-drive Sigurado ako, pasado ako doon. Paano mo alam? Ano ba ang passing grade? 90. Ilan ba nakuha mo? 89. Bagsak ka pa rin. 90 yung passing grade Kahit na sabihin mong, pakiramdam ko, okay na ako pakiramdam mo lang yon. Okay, ito sinasabi rito. Lahat, may mga tao kasi, ang feeling nila, okay sila. Bakit? Because they compare themselves with others. Alam ko, okay na ako sa Diyos. Bakit? Kasi mas mabait ako kaysa doon sa kanila Tingnan nyo, kino-compare mo sarili mo sa iba. Pero pag ginamit mo na comparison ay ang standard ng Panginoon Diyos, doon mo makikita, bagsak tayong lahat. All have sinned and fall short of the glory of God. Now, let's go to the 5th. Ikalimang katotohanan na makikita natin sa section na ito. All who trust in Christ are justified through the redemption and propitiation that is in Christ. Ulitin natin. All who trust in Christ are justified through the redemption and propitiation that is in Christ. Sabi ng verses 24 and 25, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Now, mapapansin ninyo, merong inintroduce si Apostle Paul dito na 3 mga salita that we can consider the heart of the gospel. Ito ang puso ng Ebanghelyo. If we are to appreciate more deeply our salvation in Christ, kailangan maintindihan natin itong 3 salitang ito. Justification, redemption, and propitiation. Ito ay napaka-importanteng mga doctrinal words na magbibigay sa atin ng pangunawa sa pakahulugan ng Ebanghelyo. Hindi posible na, kumbaga, piliin mo lamang ang isa rito, tapos kaligtaan mo na yung dalawa. Hindi, kailangan magkakasama itong 3 ito. Laging partner, kumbaga, itong 3 ito. Now, to better understand itong mga salitang ito, I'd like to share with you mula dun sa teaching ni James Montgomery Boyce, the late James Montgomery Boyce, na itong kanyang turo, tinatawag niyang the Salvation Triangle. The Salvation Triangle, para maintindihan natin itong 3 terms na to. Isipin ninyo, isang triangulo na imbis na linya lamang sa bawat gilid, isipin nyo para siyang arrow. So, itong 3 arrows na ito, iporma ninyo sa inyong kaisipan na parang triangulo. Hindi nyo na kailangang piliting isipin kasi nandito na pala sa harapan. Okay. So, dito sa taas, kung papansinin ninyo, dito sa triangle na to, you have God the Father. Dito sa isang side, sa ilalim, sa isang corner, you have Jesus Christ.
And then, dun sa isang corner, sa ilalim, you have the Christian. Okay, ngayon, tingnan ninyo kung paano itong litrato na ito, ano? Kung mapapansin ninyo na kung saan nagmumula yung araw, tingnan nyo kung ano yung direksyon. Mapapansin ninyo, dun sa taas si God the Father, tapos yung direksyon ng arrow towards the Christian, yan ay nakadesignate dyan, justification. So, ang justification ay ang ginagawa ng Diyos Ama sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya. Now, tingnan nyo doon sa kabilang side, nandun si Jesus Christ. Kung pansinin ninyo, yung direction ng arrow, mula kay Jesus Christ, patungo kay God the Father, ang designation niyan ay propitiation. Ibig sabihin niyan, ito ang ginawa ni Jesus Christ kay God the Father upang siya ay ma-propitiate, matanggal yung kanyang galit sa atin. And then, yung kay Jesus Christ towards the Christian. Tingnan nyo, yung arrow na nagmula kay Jesus towards the Christian, ang tawag doon sa arrow na yon is redemption. Ibig sabihin, ito yung ginawa ni Kristo para sa Kristiyano. Okay, so, kailangan makita lang natin, simpleng-simple siya, pero pag naintindihan natin yon, mas maiintindihan natin kung ano ibig sabihin ng Ebanghelyo. So, ang redemption, ang ibig sabihin nito is deliverance, release. Ito ay nanggagaling sa isang Greek word na ang ibig sabihin, to buy out of the marketplace. At ang idea dito, pag nabili na, hindi na siya ibabalik uli doon sa marketplace. Now, noong panahon na yon, isang bagay na lagi nilang binibili sa palengke, mga slaves. At yung slave na yon, para mabili o mapalaya from the marketplace, merong purchase money na gagamitin. May ransom price na ipangbabayad doon. Now, ganun ang kondisyon natin before we became Christians. We were slaves of sin. We were slaves of the devil. No? Yan ang sitwasyon natin. Pero ang nangyari, si Jesus Christ, dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay binili sa Diyos upang tayo ay mapalaya mula doon sa slavery of sin and slavery of the devil. So, yan ang tinatawag na redemption. Now, yun namang propitiation, ito naman ang ibig sabihin, ito yung sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ upang matanggal ang galit ng Panginoon Diyos. Meron tayong idea dyan in the other religions. Di ba sa ibang mga ancient religions, parang meron tayong concept na may ginagawa yung mga tao dun sa Diyos na kanilang na-offend. Kung minsan may papatayin silang hayop, may sasakripisyoin sila para ma-appease, para matanggal yung galit nung Diyos na yon na kanilang nasaktan o na kanilang na-offend. Pero ang pagkakaiba rito ganito. Kaya hindi ito yung pagan understanding ng propitiation. Dito kasi, ang Diyos din ang nagpadala ng kanyang anak. Para si Jesus Christ, ang siyang maging sakripisyo upang matanggal ang galit ng Panginoon Diyos. Hindi ganon sa mga ibang relihiyon. Sa ibang relihiyon, sarili mo. Ikaw ang magsakripisyo dyan. Ikaw ang magpakamatay. Ikaw ang pumatay ng isang sakripisyo para matanggal yung galit ng Diyos na nasaktan mo. Pero ang Christianity, ang Diyos mismo ang nagpadala ng kanyang anak. Kaya makikita nga natin ito dito sa Romans chapter 3. Sabi dito sa verse 25, sabi doon, whom God put forward as a propitiation by His blood. Tingnan nyo, it was God who put forward Jesus Christ. In other words, ang Diyos mismo din ang nagbigay ng kanyang anak na si Jesus upang si Jesus ay magsakripisyo para matanggal ang galit ng Panginoon Diyos. Grabe yung grace ng Panginoon. Imagine, sa Diyos din galing. Siya na yung nag-offend. Siya pa yung gumawa ng paraan para matanggal yung galit niya. Pero mapapansin nyo ang direksyon. Si Jesus Christ ang nagsakripisyo at ang naging epekto nun, God is propitiated. Na-appease, natanggal ang galit ng Panginoon Diyos dahil sa sakripisyo na ginawa ng kanyang anak. Okay, now, tingnan nyo ang koneksyon. On the basis of the propitiatory work of Jesus Christ towards God the Father, on that basis, and on the basis of Jesus Christ's redeeming work towards the Christian, dahil sa ginawang sakripisyo ni Kristo na pagbili
sa isang makasalanan mula sa marketplace of slavery. So on the basis of those two things, on the basis of that, God the Father can now justify the Christian or the believer. Pwede na niya ngayong i-justify. Ang question ngayon is, ano ang ibig sabihin ng justification? Ang ibig sabihin ng justification ay ito. Tingnan natin ito. We'll take time now para tutukan itong bagay nito. Sabi ni James Boyce, ang ibig sabihin ng justification, justification is an act of God by which He declares sinners to be righteous by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. So ulitin ko, it is an act of God by which He declares sinners to be righteous by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. So tinan nyo, dati makasalanan yun eh. Dati he is slave of sin. Dati siya ay nasa sa ilalim sa galit ng Diyos. So ngayon, paano siya napatawad? Paano siya ngayon naging matuwid sa mata ng Panginoon? Because God declares him to be so. Sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanya, you are forgiven. Hindi lang yon, you are now righteous in my sight. Kung paano yung righteousness ni Jesus Christ, dahil yun ang natanggap ng tao na yun, tinitingnan ngayon ng Diyos itong makasalanang ito na sing righteous ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng justification. He declares it that way. Now, look at the nature of justification ayon kay Wayne Grudem sa kanyang systematic theology. This is very interesting kasi lalong magpapaliwanag sa atin kung ano ibig sabihin ng justification. The word justify in the Bible, sabi ni Wayne Grudem, indicates that justification is a legal declaration by God. Kailangang maintindihan natin ito. Now, please be patient with me right now. No? Meron akong paliliwanag that will really sound very technical. Kasi hindi tayo nasanay doon eh. Which is, minsan, malungkot about Christians. All they want is kwento. Pero pagka, and again, if you read the book of Romans, this is Paul's systematic presentation of the gospel. This is very doctrinal. Hindi ka pwedeng makinig dito na nag-expect ka ng kwento. Dapat expect mo, katuruan ito, na detalye, doctrinal ito. Okay, so, ano sinasabi rito? Ang salitang justify is a legal declaration by God. No? It means to declare righteous. Hindi kanya ginagawang righteous, hindi yon. It is not to make a person righteous. Regeneration yon. Ang regeneration, babaguhin ni Lord yung puso mo, papalitan niya yung pusong bato, papalitan niya ng pusong laman. Lalagay niya yung Holy Spirit niya sa puso mo, mababago buhay mo. Yun ay tinatawag na regeneration. Yun yung pagiging born again. Kasama din yon sa salvation. Pero hindi ito ang pinag-uusapan ni Paul dito. He is talking about justification. It is where God declares, dinideclare niya, na ang isang tao ay matuwid sa kanyang paningin. Now, tingnan nyo ang magandang example ng justification dito sa New Testament na hindi konektado dito sa justification ginawa ni Christ, no? Sa atin, o ginawa ng Diyos sa atin. Pero tingnan yung isang bagay rito sa Luke 7 verse 29. Luke 7 verse 29 para maintindihan natin to. In Luke 7 verse 29, now, ito ay sa English Standard Version. Nakalagay doon, when all the people heard this, and the tax collectors too, sabi doon, they declared God just. Tingnan nyo, no? Nung narinig nila itong mga bagay na ito, sabi dito, they declared God just. Now, sabi ng Revised Standard Version, ganito, when they heard this, all the people and the tax collectors justified God, having been baptized with the baptism of John. So, anong ginawa daw ng mga tao? They justified God, sabi ng Revised Standard Version. Pero sabi ng ESV, they declared God just. So, pinapaliwanag kung ano ibig sabihin nitong justified. So, they did not make God righteous. Hindi mo naman mapapabait pa ang Panginoon Diyos, mabait na siya eh. But they declared God just. Sinabi nila, tama ang Panginoon Diyos. Sinabi nila, matuwid talaga ang Panginoon Diyos. No? Hindi mo na, ulitin ko, hindi mo na mapapabuti Diyos. Mabait na naman talaga siya eh. Pero iba yung dinideclare mo na ang God ay just.
Okay, now, turn to another Old Testament passage para maintindihan natin itong justified. Proverbs 17 verse 19. Sabi doon, He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. Ulitin natin. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. Now, tingnan ninyo to, no? Yung idea dito ng legal declaration ay makikita natin muli. To justify is to declare to be righteous. Dinideklara mo lang na siya ay matuwid. At ang kabaliktaran nun, to condemn, is to declare a person to be guilty. Pag ginustify mo ang isang tao, hindi mo siya ginagawang mabait. Dinideclare mo lang na siya ay mabait. Just as, pag ikaw ay nag-condemn ng isang tao, hindi mo siya ginagawang masama. Dinideclare mo lang na siya ay masama o kaya siya ay guilty. Now, tingnan ninyo to. Sabi rito, He who justifies the wicked is an abomination to the Lord. Oh, tingnan nyo. Kung ang ibig sabihin ng justification, gagawin mong mabait ang isang masamang tao, bakit magagalit ang Panginoon Diyos? Ginawa mong mabait ang isang masamang tao? Kung yun ang ibig sabihin ng justification, ba't naging abomination yon? Hindi. Ang sinasabi rito, pag ang isang tao ay talagang masama, pero dineclare mo na siya ay mabait, doon ka nagiging abomination sa mata ng Panginoon. Kasi dinideklara mo mabait ang isang masama. Kunyari, isang taong mamamatay tao, rapist, tapos na, ito, mabait itong taong ito. Yun ang pag-justify. Dinideclare mo na siya mabait. Sabi dito, that's an abomination. Similarly, sabi niya, when you condemn the righteous, ang ibig sabihin nun, pag ang sinasabi mo ay ang isang taong mabait, yan, guilty yan, makasalanan yan. Hindi mo siya ginawang masama. Dinideclare mo lang na siya ay masama. That is also an abomination to the Lord. So, mas nakikita natin ngayon yung litrato. Pag sinabing justification, it is to declare that a person is not guilty. It is to declare that the person is righteous. Dinideklara mo. Yun ang kasama dito sa justification. Now, to put it another way, tingnan ninyo ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito ang another way of looking at justification. 2 Corinthians 5:21. Sabi doon, For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Now, to be honest with you, hindi po madali itong passage na ito. Pero ito ay may connection sa justification. Ang nangyayari dito ay ganito. Yung ating kasalanan, ito yung nangyari na transaction pag nanampalataya tayo kay Kristo. Yung ating kasalanan ay nilalagay kay Kristo. Upang ang Diyos, tinitingnan niya na si Kristo ay parang makasalanan. Pero pag tayo nanampalataya kay Kristo, yung kanyang righteousness ay inilalagay naman sa atin. Sa ating record. Upang ang Diyos naman, pag tiningnan niya tayo, tinitingnan niya tayo as righteous. Yun ang ibig sabihin din ng justification. Okay? Kaya itong dahilan kung bakit sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6 and verse 12, We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So tingnan nyo, nilagay kay Jesus Christ yung ating mga kasalanan. At si Jesus Christ ang nagdusa, si Jesus Christ ang pinarusahan. Dahil binayaran ni Jesus yung utang natin. Isang element yon. Kaya ang justification, sabi ng mga Bible scholars, it includes a subtraction. It is the imputation of our sin to Jesus Christ. So ngayon, pag tiningnan tayo ng Panginoon Diyos, pag tayo justified, yung kasalanan natin inilagay kay Kristo. So now, we are forgiven of our sins. Pero hindi lang yan. Justification doesn't just involve a subtraction, it involves an addition. May addition din. Ibig sabihin nun, yung perfect righteousness ni Jesus Christ
ay inilalagay sa ating listahan. Kung may listahan tayo ng utang natin, nabubura lahat yung listahan ng utang natin at yung credit, yung merits ni Jesus Christ ang inilalagay dun sa listahan natin na yon. Ibig sabihin, yung kayamanan ni Kristo nandun sa listahan natin ngayon. Wala na tayong utang. So, eto, ang ganda nga ng sinabi ni R.C. Sproul patungkol dito. Justification means more than just being regarded and treated by God as free from all wrongdoing. It also means that the justified person is regarded as having kept all God's laws perfectly. To be justified does not only mean to be treated just as if I'd never sinned. Justification means even more. It is also just as if I'd always perfectly kept God's law. Most of the time kasi, pag sinabing justified, nasa isipan lang, ibig sabihin yan, just as if I'd never sinned. Parang hindi pa ako nagkasala. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng justification. It means, just as if I'd always perfectly kept God's law. Kasi as I said, yung perfect righteousness ni Jesus Christ ay nilalagay sa atin. Ano ba ginawa ni Kristo? Hindi lang siya hindi nagkasala, si Kristo rin ay laging sumusunod sa kanyang tatay. In other words, ganito. Kunyari, merong isang napakagandang relo dyan sa isang tabi. So, pwede mong sabihin, hindi ko ninakaw yung relo na yon. So, negative, no? Hindi mo ninakaw. So, wala kang ginawang masama. Yun yung just as if I'd never sinned. Hindi mo ninakaw. Pero ang tanong, ikaw, tumulong ka ba sa mga taong naghirap sa Yolanda? Nagbigay ka ba ng pagkain ng isang taong nagugutom doon? Nagbigay ka ba ng limos doon? Tinulungan mo ba yung sasakyan ng tao, nung driver, nung nasira yung sasakyan, tumulong ka ba magtulak noon? No, nung may nakita kang isang taong na-disgrasya, hininto mo ba yung kotse mo para tulungan siya? Kung hindi mo rin ginawa yon, hindi ikaw ang sumagasa sa kanya, hindi ikaw ang nagnakaw, hindi ikaw ang nag-cause para siya igutumin, pero hindi mo rin siya tinulungan. Diba? So ngayon, ang pinapakita rito, pag justification, hindi lamang na ikaw ay tinatrato na parang hindi ka nagkasala, ikaw rin ay tinatrato ng Panginoon Diyos na para bagang ginawa mo na rin lahat ng good works na ginawa ni Jesus Christ. Kaya tayo ngayon ay righteous sa mata ng Panginoon. Paano natin natatanggap yung declaration na yun ng Panginoon Diyos? Because of faith in Christ. Hindi dahil mabuti yung ginawa natin, hindi dahil sumunod tayo sa law of God. Hindi. It is because of what Jesus Christ did for us. Yan ang ibig sabihin ng justification. Okay, now, gusto kong tapusin itong ating pag-aaral by comparing the way of justification in the Roman Catholic Church with etong biblical way. Kasi siguro sa ngayon, parang hindi nyo ma-appreciate I'm sure, no? Parang napaka-technical naman to. Ano ba mapapala ko dito? Na tingnan nyo kung paano nyo, bakit napaka-importanting bigyan ito ng diin. Alam ko, majority dito sa atin, former Catholics. Ako dati akong Katoliko. Kaya dito nyo ma-appreciate itong doctrine of justification according to the Bible. Because, according to the Roman Catholic Church, justification is not, hindi ito once and for all act of God whereby He declares a sinner righteous. Yan ang justification ng Bible Pag nanampalataya kay Kristo, once and for all, God declares you righteous. God declares you forgiven. Hindi ito proseso na dapat pang ma-improve. Hindi. Doon at doon, nung tinanggap mo si Jesus Christ, you are justified forever. Ang Roman Catholic Church, hindi ganun ang turo nila. Para sa Roman Catholic Church, justification is a process. You have to cooperate with the grace of God. Paano nagsisimula ang proseso sa Roman Catholic Church? Unang-una, justification in the Roman Catholic Church begins with water baptism. Ang sinasabi ng Roman Catholic Church, pag ikaw ay nabinyagan sa tubig, the grace of Christ's righteousness is infused
into your soul. Nilalagay yung kabutihan ni Jesus Christ sa iyong kaluluwa and you are now born again. Hindi kayo maniwala, may born again din sa Roman Catholic Church. Pero ikaw ay naboborn again sa Catholic Church pag ikaw ay nabinyagan. Kaya ang tawag doon, baptismal regeneration. So, pag ikaw ay nabinyagan sa Roman Catholic Church, lahat ng iyong mga kasalanan, including original sin, bago ka nabinyagan, ay nahugasan na and you are now in a state of grace. Pero kinakailangang makipag-cooperate ka dun sa grasya na inilagay sa iyo ng Panginoon upang manatili kang righteous. Kailangan mag-cooperate ka doon. Now, pangalawang elemento. Dahil hindi permanente itong justification sa Roman Catholic Church, pwede itong mawala. Paano mawawala? If you commit mortal sin. Pag ikaw ay nag-commit ng mortal sin, mamamatay ang justification, kumbaga, dun sa iyong kaluluwa na natanggap noong water baptism. Kaya kinakailangan mong magkumpisal sa isang pare and to make an act of penance at makatanggap ka ng absolution mula dun sa pare para ma-recover mo itong grace na ito ng justification na nawala. Now, ito naman ang problema ngayon. Merong tatlong elemento ito. Okay? Dahil hindi ka na perfect, no, dahil nadungisan ka na dahil sa kasalanan mo. Kailangan pagbayaran mo yung kasalanang nagawa mo sa purgatorio. Hindi ka na ganun ka-justified. Dapat dumaan ka na naman sa purgatorio hanggang sa ma-recover mo ng todo-todo yung full justification mo. Pero paano mo matatanggap yon? Sa pamamagitan ng tinatawag na treasury of merit. Dahil si Kristo, dahil ang mga saints, dahil si Mary, sobra-sobra yung kanilang good works, na sobra-sobra sa kanilang sariling kaligtasan, yung sobra doon sa good works nila, nilalagay sa isang treasury, o isang lalagyan, kumbaga, at mula rito, pwede kang kumuha nitong mga merits na ito para mabawasan ang pagsakripisyo mo sa purgatorio. Yun ang kasama sa kanilang proseso ng justification. Yun ang dahilan kung bakit si Martin Luther galit na galit dyan sa ganyang proseso. Sabi niya, kalokohan itong proseso na to. Wala yan sa Bible, hindi mo yan makikita dito sa Bible. Kaya kumontra siya dun sa indulhensya. Kasi yung indulhensya, isang bagay na pwede mong bilhin, o good works na mako-convert mo in an indulgence. Yung indulgence na yun, pwedeng maitulong yon sa mga taong nasa purgatorio para mabawasan ang kanilang suffering. So ngayon, tingnan niyo ang ginawa ng Roman Catholic Church. Kinontra ng Roman Catholic Church yung turo ni Martin Luther na galing sa Bible. Paano nila kinontra yan? Meron silang ginawang mga infallible pronouncements doon sa tinatawag na Council of Trent. Infallible ito, ibig sabihin, hindi mo pwede baguhin ito. Hindi nagkamali ang Roman Catholic Church dito sa pronouncement na to. Now, pakinggan nyo yung kanilang mga pronouncements sa Council of Trent. Canon number 9, ito. If anyone says that the sinner is justified by faith alone, let him be anathema. Ang sino man nagsasabi na ikaw ay justified by faith alone, maimpyerno ka. Canon number 11. If anyone says that men are justified either by the sole imputation of the justice of Christ or by the sole remission of sins, to the exclusion of the grace and the charity which is poured forth in their hearts by the Holy Ghost, let him be anathema. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nadya-justify dahil lang sa declaration ng Panginoon that you are righteous, hindi dahil merong regeneration na nangyari dun sa iyong puso na bago puso mo. Kasi para sa kanila, dapat meron nun may regeneration para magkaroon ng justification. Sabi niya, let him be anathema, maimpyerno siya. Canon number 24. If anyone says that works are merely the fruits and signs of justification obtained, but not the cause of its increase, let him be anathema. Ibig sabihin to,
Pag sinasabi mo daw na ang good works mo ay resulta lang ng justification, hindi ito yung basis ng justification, maimpyerno ka. Canon number 30. If anyone says that after receiving justification, the guilt is so remitted and the debt of eternal punishment is so blotted out to every repentant sinner that no debt of temporal punishment remains to be discharged either in this world or in purgatory before the gates of heaven can be opened, let him be anathema. Ang sino man daw na nagsasabi na pagka ikaw ay justified, ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan at hindi ka na parurusahan ng Panginoon Diyos sa ginawa mong kasalanan, na hindi mo na pagbabayaran sa purgatorio yung mga nagawa mong kasalanan, sumpain ka. Yan ang turo ng Roman Catholic Church. Canon number 32. If anyone says that the good works of one justified are in such manner the gifts of God, that they are not also the good merits of him justified, let him be anathema. So, pag sinasabi mo daw na ang justification ay dahil lang sa grasya ng Panginoon Diyos, hindi dahil sa bunga ng pagsusumikap mo, mapunta ka ng impyerno. In other words, what the Roman Catholic Church is teaching is that to be accepted by God, that will happen on the basis of your cooperation with God's grace, rather than it is solely based on the finished work of Christ received through faith alone. Ang nangyari dito mga kapatid, mga kaibigan, ang epekto nitong Roman Catholic teaching is that it gives too much importance on human effort in order to be justified. It belittles, pinapaliit, the riches and wonder of God's grace. Sinasabi nila tuloy that the merits of the life and the death of Christ are no longer sufficient. Hindi na sapat yun, sakripisyo lang ni Kristo. Kailangan idagdag pa natin yung mga sakripisyo o merits ng mga martir, yung mga saints o ni Mary, para madagdag pa sa iyo, kumbaga, para ikaw ay maligtas. Sinasabi rin nila na, kumbaga, ang pardon for sin is not an immediate gift of God. Kinakailangan paghirapan mo pa yon hanggang sa makumpleto mo itong proseso, hanggang mapunta ka ng purgatorio at magsakripisyo ka pa hanggang sa malinis ka talaga ng todo-todo. So, it's not all by grace. So, in closing, dito sa series natin, All Souls Day, the Reformation Day, and the Gospel, I challenge you to choose which way will you go. Will you follow Paul's way of justification by faith alone, in Christ alone, by grace alone? Ito ang nadiskubre ni Martin Luther noong 16th century, kaya sineselebrate ng mga Protestante ang Reformation Day. Or, will you choose the Roman Catholic way of justification? As I said, they claim that faith is not enough to be saved. Kailangan dagdagan mo yung faith ng works. Kailangan dagdagan mo ng prayers. Kailangan dagdagan mo ng receiving sacraments. Ang claim nila, salvation through the merits of Christ, kulang pa rin yun. You have to add the merits of Mary, merits of the saints, to contribute to men's salvation. At lahat ng ito ay represented in the Roman Catholic festival of All Saints' Day and All Souls' Day. So again, the question is, ano ang pipiliin ninyo? Choose this day which path you will take. Will you follow the Roman Catholic way of salvation by faith and by works? Or will you follow the way presented by Paul, which is justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone? I don't know about you, pero sabi nga ni Joshua, kumbaga, sa kanyang mga salita, but as for me and my house, we will follow the way of the Lord. Sana po, piliin ninyo itong kaparaanan ng Biblia. Ito ang tunay na justification. Marami po dito, o may ilan dito sa atin, you have been attending our church gathering for years maybe. Maybe hindi nyo nakitang, ano ba pagkakaiba? Pare-pareho lang naman yan eh. I'd like to tell you, it is not the same. And I hope
na itong presentations ko sa inyo, marirealize nyo na iba ang kaparaanan ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Let's come before the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this opportunity that you've given me to share your word. Lord, mahabang panahon ang aming ginawa, ang aking ginugol upang maipaliwanag ng mabuti ang pagkakaiba ng kaparaanan ng kaligtasan na ayon sa Biblia at kaparaanan ng kaligtasan na tinuturo ng Roman Catholic Church. I pray now, O Lord, that your Holy Spirit will be the one to enlighten ito pong mga taong ito rito upang piliin nila ang tamang daan ng Biblia. O God, kumilos po kayo. I've shared your word already. Now, Holy Spirit, kayo na po ang kumilos. Nawa po ay ang grasya niyo ang ibuhos niyo sa kanila so that today, they will repent of their sins and put their trust in Christ alone. Show them, Lord, the beauty of the gospel that is according to your word. All this we ask in Jesus' name. Amen.